ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Senator Jinggoy Estrada, 3 pang akusado, nasa General Population Area ng New Quezon City Jail. Dating DPWH Secretary Manny Bonoan, nagpalipas naman ng gabi sa PNP General Hospital. Big time oil price rollback, umarangkada na. Bilang ng mga na-recover na labi sa guho sa Angeles City sa Pampanga, umakyat pa sa 17. Sa MBC TV correspondents, motorcycle rider na umano'y lasing, sugatan matapos sumalpok sa pader sa Bataan. Sa MBC TV Sports Pilipinas, pasok sa 2026 Asian Games sa indoor at beach volleyball. At sa showbiz pattern, first baby ni na Robbie Domingo at Mikey Pineda isinilang na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, isinama sa General Population Area ng Quezon City Jail sa Payatas sina Senator Jinggoy Estrada at 3 iba pang akusado kaugnay sa kasong may kinalaman sa flood control scandal. Ang isa pang akusado na si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan nagpalipas ng gabi sa ospital dahil sa ininda umanong hypertension. Una sa balita, si Val Gonzales. Matapos mabigyan ng medical clearance kagabi, ay pinasok na sa General Population Area ng Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City si Senador Jinggoy Estrada. Ito ay bilang pagsunod sa umiiral na procedure ng BJMP facility sa mga bagong pasok na persons deprived of liberty o PDL. Sa impormasyon na ibinigay ng BJMP, kasama na ngayon ni Senador Jinggoy ang 3 pa nitong co-accused na mga opisyales ng DPWH na kinabibilangan ni Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. Batay sa panuntunan ng Quezon City Jail, 1 linggo o 7 araw na mananatili sa General Population Area ang isang bagong pasok na PDL bago italaga sa kanilang selda. Samantala, isa pang co-accused ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ay nagpalipas naman ng magdamag sa PNP General Hospital. Inadmit sa ospital sa Kamkrami ang dating kalihim dahil sa mataas na blood pressure na umabot sa 192/100 nang ito ay sumuko sa CIDG-NCR. Sa iwalay na pahayag ng tagapagsalita ng BJMP na si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, naka-hospital arrest pa si Bonoan. Samantala sa panig naman ng Sandigan Bayan, haharap sa arraignment at pre-trial sa kasong graft si Senador Estrada at Bonoan ngayong 1:30 ng hapon. Kaugnay pa rin ito ng kasong paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act 3019 na may kinalaman sa 573 million peso na umano'y kickback sa manumalyang flood control projects ng DPWH. Una nang nagahin sa Estrada noong Hunyo 1 ng isang urgent omnibus motion na naglalayong ipawalang bisang impormasyon, ibasurang kaso kaya ipasuspinde ang mga paglilitis at ibalik ang usapin para sa muling investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkainitan at nagkataasan ng boses sina Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Secretary John Vic Remulla sa pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada sa Senado. Maririnig sa video na ipinadala sa DZRH News na makailang beses pinigilan ni Cayetano ang pag-aresto kay Jinggoy sa loob ng Senado. Git ni Cayetano,
Ito'y bilang paggalang sa institusyon at binigyan diin na hindi pa ito kailanman nangyayari kahit sa panahon ni nooy Pangulong Corazon Aquino. Buwelta ni Remulla, hindi nito hahayaang maulit ang insidente kung saan nakatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ilalim ng protective custody. Sa huli, naisilbi rin ang arrest warrant kay Jinggoy sa loob ng Senado sa bisa ng warrant para sa kasong plunder na non-bailable. Usapan natin sa labas. Okay na usapan natin. Okay na usapan natin sa labas. Hindi sa loob ng Senado. We will go out. You cannot. No. Even during Cory's time, hindi ginawa to. Even during Cory's time, sa loob na, did not allow. We are ready. We're going to walk him out. We can arrest him right outside the gate. He is voluntary. Respect the institution. This is not about you, boy. We're going out. No, don't leave him right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. That's ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. But let's walk. Let's walk. You are here. Sir. You can. This is the Senate. Sir, this is the last person not for me. That's not for me. That's for the Senate, sir. Pinangangambahang madamay ang promosyon ng ilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP dahil sa tila nangyayaring dibisyon sa Senado. Ang buong detalye babalita live ni Edniel Parosa. Edniel. Karen, kasama sa kasalukuyang naiipit sa bangayan ng mayorya at minorya sa Senado ang promosyon ng ilang military official. Nangangamba kasi Senator J.B. Ejercito, Vice Chairperson on Rules, Resolutions para sa Pangyarihan Commission on Appointments, na baka hindi maisalang ang confirmation ng ilang opisyal kung hindi sila magkakaroon ng quorum. Sabi ni Ejercito sa DZRH News, bukas na, June 3, ang huling tansya na nabanggit na Armed Forces officers bago mag-sign daybreak. Kung hindi sila ma-confirm, ay kawawa po, magbe-birthday po sila. So, nakakaawa naman po, no, na sana po ito'y ating responsibilidad na mag-convene para ho ma-confirm din na last week, huling pagkakataon na ma-confirm naman. Sa ilagay na po ng balitaan sa Camp Aguinaldo, kinampirma ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na 5 general ang nakabindi ng confirmation dahil sa Senate gridlock. Umahawak umarama ito ng liderato sa ilang bagong unit na binuo na AFP. Sa kabila nito, tiniyak ni Padilla na magiging non-partisan ang hanay ng militar na handa umano sa kanilang struktura ano man na maging hatol ng ilang ahensya ng pamahalaan. Ito po affected yung mga bagong units na na-create for the AFP. So, 5 po itong affected na generals na to in different capacities and in different ranks. We have everything still business as usual. So, meron po tayo dyan in acting capacity or for anything po that the AFP will mandate. Nauna rito, hindi natuloy ang sesyon ng mataas na kapulungan nang mag-walk out ang minorya noong Mayo 26 bilang protesta sa hirit ng majority na isulang online voting sa Senado. Tila tinapatan naman ito ng tinawag ni Senador Rapi Tulfo na boycott na ginawa naman ng mayorya matapos arestuhin ng PNP-CIDG si Senator Jinggoy Estrada dahil pa rin sa flood control project. Mula rito sa Camp Aguinaldo, ako si Edniel Barrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Naghain ng ethics complaint sa Kamara ang National Bureau of Investigation laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nag-ugat ang reklamo sa sunod-sunod na post ni Matibag sa social media na nag-aakusa sa NBI ng umano'y tangkang assassination nang maganap ang gulo sa Senado habang naroon si Senator Bato de la Rosa. Laman ng ethics complaint ang screenshots
ng siyam na social media post ni Barzaga, kabilang ang kanyang pagla-live sa labas ng Senado. Gusto ni Matibag na tuluyang ma-expel bilang kongresista si Barzaga bilang nauna na siyang nabigyan ng warning ng Kamara matapos masuspinde. Ipinaliwanag nito na bagamat may constitutional right ang sinuman sa freedom of expression, hindi ito nangangahulugan na walang limitasyon lalo't mabigat ang mga akusasyon na nagmula pa sa isang kongresista. Bukod sa ethics case, inihahanda na ng NBI ang criminal charges laban kay Barzaga na ihahain sa Department of Justice para naman sa inciting to sedition. Epektibo na ngayong araw ng Martes ang malakihang tapias presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, nasa 10 pesos and 86 centavos ang minimum rollback sa kada litro ng kerosene, habang nasa 9 pesos and 26 centavos naman sa kada litro ng diesel. Samantala nasa 4 pesos and 76 centavos ang bawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Sabi ni DOE Secretary Sharon Garin, ang naturang major price adjustments ay senyales na malapit ng bumalik sa pre-war levels ang presyuhan ng langis. Lumahok naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isinasagawang Brigada Eskwela sa Navotas City. Kasabay niyan, pinatitiyak ng Pangulo sa Department of Education o DepEd ang buong kahandaan ng mga paaralan sa pagbabalik eskwela sa Lunes. Narito ang report ni Let Narciso. Sinilip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Barangay Kaunlaran, Navotas City. Ito'y para personal na makita ang ginagawang mga paghahanda para sa pasukan sa Lunes. Nakipintura ang Pangulo sa dingding ng isang silid-aralan. Nagkaroon din siya ng storytelling session sa mga grade 1 student at ang kanyang binasa ay ang kwentong may pamagat na ang matching at ang pagong. Bahagi ito ng Tarabasa program ng Department of Education kung saan nagboboluntaryo ang mga college students na magturo sa mga bata na magbasa tuwing bakasyon. Sa maikling pahayag, binanggit ni Pangulong Marcos na naglagay sila ng CCTV camera sa paaralan para sa kaligtasan ng mga estudyante at guro. Binanggit rin ito ang pagsama ng Tupad program sa Brigada Eskwela ngayong taon. Ayon sa Pangulo, bigay todo ang administrasyon sa sektor ng edukasyon dahil mahalaga ang pagkatuto ng mga kabataan. Pinatitiyak naman ito sa DepEd ang patuloy na pagsasaayos ng mga pasilidad at ang kahandaan sa pagbubukas ng klase. DepEd knows perfectly well what to do. Hindi na natin kailangan silang turuan. But yun na, we are just improving the facilities. I just, pinaka-unang instruction man ako, hiyakin nila na humda sila sa pagbukas ng school ng klase. Para naman hindi nabigitin yung mga bata. Tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabilis na dadagdagan ng death toll mula sa gumuong itinatayong gusali sa Angeles, Pampanga na umakyat na sa 17. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection Central Luzon, na-recover ang ika-14th na bangkay, 11:20 kagabi na sinundan ng ika-15th at ika-16th bandang alas 2 ng madaling araw at alas 4 ng umaga kanina ang ika-17th casualty. Bukod sa mga labi ng tao, na-recover din sa guhang isang patay na aso. Sa ngayon, 3 pinaniniwala ang nawawala sa pagpapatuloy pa rin na search, rescue and retrieval operations. Matatanda ang gumuhang itinatayong gusali noong May 24, ngunit hanggang sa ngayon ay pahirapan pa rin ang isinasagawang paghahanap sa mga nawawala. Sa mundo ng volleyball, nag-withdraw ng kanilang aplikasyon sina Alyssa Solomon at Nina Itang para sa 2026 PVL Rookie Draft. Ito raw ay upang mag-focus sa paglalaro para sa national team na alas Pilipinas, habang pasok naman ang ating bansa para sa 2026 Asian Games at indoor at beach volleyball. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja.
Muling naantala ang Premier Volleyball League debut ni Eliza Solomon matapos itong magdesisyong umatras sa 2026 PVL Rookie Draft upang magbigay daan sa kanyang paglalaro para sa Alas Pilipinas at mga susunod na international kompetisyon. Ayon sa ilang ulat, pinili muling sumali ni Solomon sa national team program ng Alas Pilipinas na nakatakdang lumaro sa AVC Women's Volleyball Cup habang naghihintay din ng posibleng oportunidad sa mga international league. Dahil sa kanyang desisyon, ang dating itinuturing na consensus number 1 pick sa draft ay hindi na maisa sa katuparan na magiging malaking epekto sa mga team na umaasa sa kanyang presensya, kabilang ang Galleries Tower na may hawak ng first overall pick. Kasabay nito, isa pang malaking kandidato na si Ninya Itang ang umatris din sa draft. Tulad ni Solomon, pinili rin ni Itang na mag-focus sa kanyang obligasyon sa Alas Pilipinas sa halip na sumali sa PVL. Ang 24-year-old middle blocker na kinilala bilang isang 4-time best middle blocker sa UAAP Women's Volleyball history ay naasahang isa rin sa mga top pick ng draft bago ang kanyang desisyon. Samantala, sa mundo pa rin ng volleyball, nakuha ng Pilipinas ang pwesto sa 2026 Asian Games sa Japan para sa men's at women's indoor volleyball teams. Kinumpirma ng Asian Volleyball Confederation sa pamamagitan ng isang email sa Philippine Olympic Committee na ang pagkakasama ng Alas Pilipinas men at women sa tournament ay base sa kanilang FIVB ranking sa Asia. Pasok ang Alas Women bilang number 10 sa kontinente habang ang Alas Men ay nakasiguro rin ng pwesto bilang number 15 sa Asia na nagbigay daan sa kanilang pagkakasama sa 16 teams sa bawat kategorya. Bukod sa indoor volleyball, nakasiguro rin ang Pilipinas sa beach volleyball event kung saan pangungunahan ng kampanya ng reigning Southeast Asian Games champions na sina Cici Rondina at Bernadette Pons. Tinatayang nasa humigit kumulang 700 athletes ang ipapadala ng Pilipinas sa nasabang Asian Games na nagpapakita ng malawak na presensya ng bansa sa international na larangan ng palakasan. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. VP Sara, binobola lang ang taong bayan. Mga alegasyon hindi sinagot sa isinumiting tugon sa impeachment court ayon sa ilang kongresista. Sa Today in Metro, bentahan ng school uniform sa Divisoria, lumalakas na ilang araw bago ang pasukan. At sa Showbiz Spotted, anak ni OG Diaz na si Godi, nagtapos na cum laude. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hinamon ng Senate minority ang mga miyembro ng mayorya na humarap sa sesyon at gawin ang kanilang mga trabaho. Anila hindi katwiran sa kanilang hindi pagsipot kahapon ang pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada sa hinaharap niyang kaso bilang o dahil bahagi ito ng gumugulong na katarungan. Ang mga detalye ihahatid ni Raymond Dadpaas. Napakahalaga ng bawat araw kaya dapat hindi ito sayangin ng mga senador. Ito ang panawagan ng mga miyembro ng minorya sa Senado sa Senate Majority na pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kina Senador Juan Miguel Mig Zubiri, Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, Sherwin Gatchalian at JB Ejercito, napakaraming trabaho na kailangan nilang tapusin, lalo na't 2 araw na lamang ang natitira sa kanilang sesyon. Sabi ng mga miyembro ng Solid Block 11 ng minorya, walang kinalaman sa independence ng Senado ang nangyaring pag-aresto kahapon kay Senador Jinggoy Estrada, kundi bahagi ito ng paggulong ng katarungan. Kaya't hindi maaring ikatwiran ito ng mga miyembro ng majority para hindi sila dumalo sa sesyon. Nangangamba ang mga miyembro ng minorya na ulitin na naman ng majority mamayang hapon at bukas ang ginawang boycott kahapon. Ang boycott ng mayorya ay siyang kanilang naging sagot sa walkout ng minorya noong nakaraang linggo. Kung kino-question mo ng mayorya ang pag-iral ng batas, ay dapat umarap sila sa sesyon at doon nila ibulalas ang kanilang sama ng loob at may naaresto silang kakampi sa kasong may kinalaman sa maanumalyang flood control. Binanggit nila Senador Ejercito at Senador Zubiri na maliban sa mga panukalang batas na nakabinbin para sa third and final reading, ay kasama sa dapat mabuo ay ang mga miyembro ng Commission on Appointments OCA dahil maraming mga matatas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang mabinbin ang kanilang pagiging general at promotion kung hindi sila maisalang sa CA
at kapag ma-bypass ay baka hindi na nila makuha ang narapat nilang promotion dahil malalampasan na sila ng nalalapit nilang pagdiriwang ng kanilang kaarawan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natanggap na ng House Prosecution Panel ang kopya ng sagot ni Vice President Sara Duterte sa bawat articles of impeachment laban sa kanya. Ayon sa mga miyembro nito, bigo pa rin ang bise na sagutin ang mga aligasyon nito na ibasurang impeachment complaint. Magbabalita si Milky Rigunan. Binobola umano ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang taong bayan dahil hindi nito sinagot ang writ of summons ng Senate Impeachment Court. Ang kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, gaya ni Senator Ronald Bato de la Rosa, takot si VP Sarang harapin ang katotohanan. Sabi ni Sendanya, bola lang ang sinabi ni VP Sara na sa Senado siya magpapaliwanag dahil hindi pa man nagsisimula ang impeachment trial, may apela na ang Vice Presidente na i-dismiss ang kaso. Sa panig ni House Prosecutor Terry Ridon, rehash o inulit lamang ang masagot ni VP Sara sa Articles of Impeachment mula sa dati nitong non-answer sa House Committee on Justice. Laan niyang sagot sa threats o pagbabanta sa buhay na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na pinaniniwala ang malakas na kaso laban sa Vice Presidente. Una rito iginit ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro kanilang i-oppose ang anumantangkang i-dismiss ang impeachment case laban kay VP Sara. Binigyang diin ni Luistro malinaw sa rules on impeachment ng Senado, walang dismissal, remand o clarification. Anya ang sinasabi lang sa Senate Rules on Impeachment, conviction or acquittal. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ramdam na ng mga tindahan sa Divisoria ang pagdagsa ng mga namimili ng uniforme para sa pagbabalik eskwela sa Lunes. Paniniguro ng mga nagtitinda, hindi sila magtataas ng presyo habang papalapit ang pasukan. Kung magkano ang mga uniforme, tinutukan yan ni Tina Nolasco. Mabenta na ang school uniform dito sa Tabora Street, Divisoria, Maynila. 6 na araw bago ang pasukan sa Lunes. Ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, mas marami ngayon ang dagsa ng mga mamimili kumpara noong nakaraang linggo. Gaya ng ating nakapanayam na mag-asawang taga Pretil, Tondo, Maynila na maaga pa lamang ay nagtungo na sa Divisoria at isinama pa ang kanilang 2 anak para direktang masukatan ng uniforme. Ayon kay Nanay Flor, bukod kasi sa ayaw niyang makipagsiksikan sa dagsa ng mga mamimili, ngayon lamang nagka-budget kaya't ngayon sila namili. Hinikayat naman ni Ate Tina, isa sa mga vendor ng uniform sa Divisoria na ating nakapanayam, natangkilikin pa rin ang mga tindang uniforme kaysa sa online shopping na hindi pwedeng maisukat. Pakinggan natin. Ang advantage namin sa Shopee, masusukat sa mga bata kung ano yung talagang sukat sa kanila. Kasi pagka sa Shopee, hindi mo na mababalik. Diba? Marami nang nilayang pag hindi kasi sa bata. Samantala, sa presyo naman ng uniforme, naglalaro ang presyo ng kid size at adult size ng uniform pants at short sa 55 pesos hanggang 200 depende sa quality ng tela. Ang blouse o polo shirt naman nasa 100 hanggang 200 pesos depende rin sa size at kalidad ng tela. Sa presyo ng sando, ang kid size at adult size ay nasa 55 pesos hanggang 150 pesos. Sa PE uniform, nasa 60 hanggang 150 ang kada piraso ng jogging pants at t-shirt depende sa size. Ang twinkler uniform o yung pang-kinder, nasa 800 pesos ang kada set. Para naman sa Kid Scout, Cub Scout at Girl Scout uniform, nasa 550 hanggang 800 ang complete set. Ayon sa mga vendor na nakapanayam ng DZRH, mananatili ang ganitong presyo at hindi na sila magtataas habang nalalapit ang balik eskwela 2026. Para sa MBC TV Network News, ito si RH9 Tina Nolasco ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Para sa ating ulat panahon, ngayong araw ng Martes, tuluyan na nga nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Domeng kahapon ng tanghali. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, southwest monsoon na lang o habagat ang nakakaapekto sa Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas. Asahan ng malalakas na pag-ulan sa Occidental Mindoro, gayon din sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pangasinan, Bulacan, Tarlac, Pampanga at Cavite. Mag-ingat sa banta ng mga pagbahat pagguho ng lupa lalo na sa mga nakatira sa mababang lugar at may malambot na lupa. Samantala para sa ating heat index ngayong araw, asahan na nga abot sa 38 hanggang 41 degrees Celsius ang damang init dito sa Metro Manila. Habang pinakamataas naman ang madadamang init sa Tuguegarao City, Cagayan, sa Baler, Aurora, Infanta sa Quezon, Pili, Camarines Sur at Borongan sa Eastern Samar na aabot naman sa 43 degrees Celsius ang heat index. Usapang trivia naman tayo. Alam nyo ba na may hayop na never nalista sa mga noisy kahit na kumikilos pa ito? Isa itong ibon na kahit mabilis at mataas ang lipad, napapanatili nitong maging tahimik. Alamin na ano nga ba ang ibon na pinakatahimik lumipad? Ang owl o quagga ang tinaguriang master of silence lalo na sa hunting o pangangaso. Tahimik kasi sila kung lumipad dahil sa kakaibang structure ng kanilang mga feather. Ang unahang bahagi ng kanilang pakpak ay may serrated edges o parang suklay na kayang bumasag ng hangin at nakatutulong para mabawasan ang ingay nito. Bukod dyan, malaking bagay rin sa tahimik nilang paglipad ang mga balahibo nila na sobrang lambot na nag-a-absorb ng tunog. Para sa mga quagga, mahalaga ang tahimik na paglipad lalo na sa paghahanap nila ng kanilang pagkain dahil ang mga prey nila tulad ng daga ay umaasa sa pandinig para makaiwas sa panganib. Dahil halos walang tunog ang paglipad ng mga quagga, nakalalapit sila nang hindi napapansin at mas malinaw nilang naririnig ang galaw ng kanilang mga prey. Dahil sa kombinasyon ng natural na katangian at function nito, nananatiling unique ang quagga bilang pinakatahimik na lumipad na ibon sa buong mundo. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Sa mundo ng showbiz, very proud ang entertainment columnist na si OG Diaz sa pagtatapos ng anak na si Godi. Ang dalaga graduate na cum laude sa kursong Medical Technology. Narito ang report ni Showbiz Angel. Proud daddy ang comedian at entertainment columnist na si OG Diaz sa pagtatapos sa kolehiyo ng 22-year-old daughter na si Gotti. Ang dalaga graduate na cum laude sa kursong Medical Technology sa University of Santo Tomas. Maliban sa pagiging cum laude, ginawaran din ito ng Manuel L. Quezon Leadership Award. Ayon kay OG, bago pa man tumungtong sa kolehiyo, goal na raw talaga ni Gotti na maapakyat sila sa stage. Pagmamalaki pa niya, sa murang edad, matalas na raw talaga ang memorya ng anak, kung kaya't nakita na raw nitong for sure magiging abogado o doktor ang dalaga. Sa huli, promise naman ni OG na lagi silang nakasuportang mag-asawa sa pangarap ng anak. Magunita na noong nakaraang taon, proud daddy din si OG nang dumalo naman sa white coat and pinning ceremony ng dalaga. Maliban naman kay Gotti, may 4 pang anak si OG Diaz at kanyang non-showbiz wife na si Georgette Del Rosario. Sina Georgina, Cory, Mira at ang panganay na si Erin na graduate naman sa kursong Culinary Arts. Abangan sa aming pagbabalik, sundalo patay sa engkwentro sa Escalante, Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, NCR, muling dinomina ang palarong pambansa 2026, itinanghal na overall champion sa ika-9 na beses. At sa hoy bawal yan, pang-iipit sa mga empleyadong gustong mag-resign. Ipinagbabawal nga ba? Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Formal nang inilunsad sa iba't ibang sectoral members ang grupong Bantay Senado upang bantayan ang magiging impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Giit ng grupo hindi sila anti o pro sa impeachment case ng bise. Magbabalita si Jackie Resio.
Pagbabantay sa impeachment trial ng Senado para matiyak na patas at nasusunod ang buong proseso ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ang layunin ng pagkakabuo ng grupong Bantay Senado na may mahigit 315 kasaping mga estudyante, abogado, guro at civil society representatives. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni Bantay Senado convener and spokesperson Professor Clive Arguiles, nais nilang mapaintindi sa publiko ang proseso ng impeachment. Gayon din ay para malaman na ang katotohanan kaugnay ng maling paggamit sa pondo ng bayan ng pangalawang Pangulo. Talaga, ang originally, ang naisip po noong ating mga yung volunteers network ay baka dapat impeachment watch. Pero dahil din dun sa tinatakbo ng Senado, may layunin na din na baka pagkatapos po nung trial ay kung gusto pa po nung ating mga volunteer citizen observers ay maaari po talagang mag-focus na din sa pagbabantay dun sa Senado. Mukha po kasing sa ating pong mga kakulitan ng ating mga senador ay kailangan po ata nilang bantayan para gampanan po yung kanilang trabaho, no? Nilinaw naman ni Arguiles na napagdesisyonan nila ang pangalang Bantay Senado para sa kanilang grupo matapos ang mga kaganapan sa mataas na Kongreso kamakailan. Para aniya kahit matapos na ang impeachment ay maaari pa ring mamonitor ng grupo ang pagtatrabaho ng mga mambabatas. Talaga, ang originally, ang naisip po noong ating mga yung volunteers network ay baka dapat impeachment watch. Pero dahil din dun sa tinatakbo po ng Senado, may layunin na din na baka pagkatapos po nung trial ay kung gusto pa po nung ating mga volunteer citizen observers ay maaari po talagang mag-focus na din sa pagbabantay dun sa Senado. Mukha po kasing sa ating pong mga kakulitan ng ating mga senador ay kailangan po ata nilang bantayan para gampanan po yung kanilang trabaho, no? Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resyo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasawi ang isang sundalo sa nangyaring engkwentro sa Escalante sa Negros Occidental, kung saan nahuli naman ang isang hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang miyembro ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army sa nangyaring engkwentro sa Sitio Cagayon 1, Barangay Tamlang, lungsod ng Escalante, Negros Occidental. Ayon kay First Lieutenant Phoebe Fajardo, 79th Infantry Battalion Civil Military Operations Officer, nakatanggap umano ng informasyon ng 79th IB na nagplano ang mga armado na magsagawa ng atrocities sa lungsod, kaya't nagsagawa ito kaagad ng combat operations at nangyari ang engkwentro. Dagdag pa ni Fajardo, isang miyembro ng militar ang namatay sa nasabing engkwentro at isang umano'y miyembro ng NPA ang nahuli matapos nakuha ang isang barel at isang mga kagamitan pa sa isang checkpoint na isinagawa ng Armed Forces of the Philippines at PNP sa Barangay Mabini ng nasabing lungsod, habang 5 purok na apektado ng at mahigit sa 116 na mga pamilya ang nasa evacuation center ang mula sa Sitio Cagayon, Minaungka, Tablugon at Purok Quartel sa nasabing lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Formal lang inilunsad ng 10th Infantry Division ng Philippine Army at ng Malaysian Army ang training activity Land Malpi 24-26 sa isang seremonya na ginanap sa Camp General Manuel Tian Sr. sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro kahapon Hunyo 1, 2026. Pinangunahan ni Brigadier General Leo Prasio Jewel Malig, Assistant Division Commander ng 10th Infantry Division, ang pagbubukas ng 12 araw na bilateral exercise na tatagal hanggang Hunyo 12. Layunin ng pagsasama
sanay na higit pang padakasin ang ugnayang pagdepensa ng Pilipinas at Malaysia, pagbutihin ang interoperability ng kanilang mga puwersa at paunlarin ang kakayahan sa battle staff planning sa pamamagitan ng papapalitan ng pinakamahusay na practice at karanasan sa territorial defense at security operations. Kabilang sa mga aktibidad ang cross training, tabletop exercises at command post exercises na nakatuon sa pagpapahusay ng pinagsamang operasyon at profesional na kakayahan ng mga kalahok na sundalo. Naging tampok din sa seremonya ang simbolikong pagsusuot ng caps at armbands bilang sagisag ng pagkakaisa, kahandaan sa operasyon at matibay na samahan ng mga kalahok. Ayon kay Major General Luzon, ang Thailand Malpi ay patunay na magkatuwang na hangarin ng Pilipinas at Malaysia na palakasin ang depensa, pagtutulungan at pagtitiwala upang maparatili ang seguridad, kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ng isang 21 anyos na rider matapos masangkot sa isang self-accident habang minamaneho ang kanyang motorsiklo sa Camacho Street, Barangay Poblacion, Balanga City, Bataan kaninang madaling araw, Hunyo 2, 2026. Batay sa investigasyon, minamaneho ng isang alias Monsor na rider ng Barangay Panilaw, Pilar, Bataan ang isang Honda TMX 125 na walang plaka at wala rin itong lisensya sa pagmamaneho. Habang binabaybay ang karsada dakong alauna kaninang madaling araw, sumalpok ang kanyang motorsiklo sa isang konkretong pader. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga sugat ang rider at agad na isinugod sa Bataan General Hospital para sa agarang gamutan. Nagtamo rin ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala ang motorsiklo. Lumabas din sa investigasyon na bago ang aksidente ay nakipag-inuman ang rider kasama ang kanyang kaibigan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Katulong sa paglulunsad ng Brigada Eskwela ng DepEd ang Dole Tupad Beneficiaries at Forpus Members o Pantawid Pamilyang Pilipino program dito sa lalawigan ng Northeast Samar. Kaysa ito ngayon sa paglilinyas ng mga paaralan. Nagsimula na kahapon ang Brigada Eskwela sa mga paaralan at naging katulong rin sa paglilinis maging mga kasundaluhan at kapulisan at iba pang sektor ng pamahalaan. Bagamat nagsimula na ito kahapon, ngunit dito sa lalawigan ay ngayong araw pa lamang ang kick-off ng Brigada Eskwela 2026 na ginanap sa Bubon Central Elementary School. Nasa attendance ang lahat ng schoolheads ng DepEd Northeast Samar. Bahagi ng kick-off ang motorcade sa panguna ng mga schoolheads. Kasalukuyan naman ang paglilinis ngayon kasamang mga beneficiaries ng nasabing mga programa. Sa tema na bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kayusan at kaalaman, nakisa rin maging ang mga lending private institutions ng probinsya at iba pang private organizations. Ipinakita ng DepEd ang kanilang kahandaan sa pagsisimula ng klase at kahandaan sa pagpapatupad ng bagong reforma o sistema sa pagpasok o pagsisimula ng klase ngayong taon dito sa lalawigan ng Northeast Samar. Kung matatandaan, 240,000 tupad beneficiaries ang idineploy ng DOLE para sa Brigada Eskwela ng DepEd sa buong Pilipinas. Mula sa MBC TV Network News, Arts 34 Shane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kote ng mga otoridad ang tinuturing most wanted person ranked number 1 sa buong Eastern Visayas ay kinasang operasyon sa Barangay Ulutan, Harol, Leyte. Kinilala ng PNP ang suspect si Juben Dalantira, 36 anyos, isang terman at residente sa naturang barangay. Pinangunahan ng Harol Leyte Municipal Police Station ang pag-aresto, katuwang ang Regional Intelligence Division Provincial Intelligence Unit, SICAN Leyte Provincial Mobile Force Company at ITOFF Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion. Inaresto si Dalantira sa bisa ng warrant of arrest na nilabas noong Mayo 14 sa taong kasalukuyan ng Regional Trial Court Branch 34 sa Tacloban City. Naharap ang akusado sa 3 bilang ng kasong panggaghasa at walang nirekomendang piyansa para sa kaniyang pansamantalang kalayaan. Matapos ang pag-aresto, dinalang suspect sa Harol Leyte Municipal Police Station. Patuloy naman na pinagting ng pulisya ang kampanya laban sa mga wanted person upang mapanagot ang maito sa batas. Nito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Isang magnanakaw ang naaresto at kasalukuyang nakapit sa empili ng PNP sa Nasinto, Pangasinan. Sa ulat ni San Nasinto ay si Chief of Police Major Hermie Raimundo. Nasa loob ng kanilang tindahan ng mag-asawang negosyante nang mapansin ng babae ang suspect na kinuhang sling bag at kanyang wallet na naglalaman ng 29,500 pesos at mabilis na tumakas. Agad hinabol ng biktimang lalaki ang suspect at sa tulong na rin ng mga concerned citizen ay na-corner ang salarin. Na tiyempo naman na may nagpapatrolyang pulis kaya agad inaaresto ang suspect at nabawi rito ang kanyang ninakaw. Naisampa ng kasong pagnanakaw laban sa akusado habang pinoproseso ngayon ang kanyang mga papeles para mailipat siya sa BGNP sa Dagupan City. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aristartate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang pagpili ng trabaho na papasukin ng isang individual ay nakabatay sa personal na pamantayan at kapasidad ng bawat isa. Kaya sa pag-alis sa trabaho, mahalaga ring isinasaalang-alang ang mga ito. Paano naman kung ang isang empleyado na nais mag-resign ay pinipigilan ng kanyang amo? Alamin sa report ni Dustin Bayog. May mga pagkakataon na ang isang empleyado ay nais nang umalis sa kanyang trabaho dahil silang personal na dahilan. At kapag umabot na sa ganitong punto sa buhay trabaho nito, may mga hakbang lamang na kailangan gawin ang empleyado na bahagi ng proseso na pagbitaw niya sa trabaho. Kabilang na rin ang pag-abiso sa mga employer, isang buwan bago ang inaasahang pag-alis o 1 month advance notice. Ito ay sa paraan ng pagsusumite ng resignation letter. Paano naman kung matapos mag-abiso ang isang empleyado at may sumite mga kinakailangang dokumento ay hindi ito pinayagan ng kanyang employer o mas masaklap pa ay iniipit ito para hindi tuluyang makaalis. Batay sa 1987 Constitution, isa sa mga basic human rights ng bawat individual ay ang kalayaan mula sa sapilitang pagtatrabaho. Ibig sabihin, walang karapatan si employer na tanggihan ang nais ng isang empleyado na mag-resign. Samantala, maaari naman ang immediate resignation o ang isang empleyado ay nakaranas sa pang-abuso sa employer, gaya ng hindi tamang pagtrato at paggawa ng isang krimen laban sa empleyado. Maaari rin naman ang bukas ng loob ng employer na tanggapin ang resignation kahit pa wala ang 1 month notice. Kaya kung mayroon pa kayo nakikitang pinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itagyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Naging matagumpay ang pagdaraos ng Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur at nagpapatuloy rin ang paghahari ng National Capital Region matapos makuha ang ika-19 na titulo bilang overall champions. Balikan ang mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2026 sa report ni Matchpoint Millie Borja. Muling inangkin ng National Capital Region ang overall championship sa 2026 Palarong Pambansa na ginanap sa Caraga para sa kanilang ika-19 na general title. Namayagpag ang NCR sa kabuuang 91 gold medals, 71 silvers at 71 bronze medals para sa total na 233 medals sa pagtatapos ng kompetisyon noong May 30 araw ng Sabado. Muling pinatunayan ng Metro Stars ang kanilang dominasyon sa mga larangan ng swimming, athletics at gymnastics kung saan lumagpas ulit sila sa 90 gold mark sa ikatlong magkakasunod na palaro. Nauna na rin nakapag-uwi ang NCR ng 98 goals sa Cebu City noong 2024 at 117 goals sa Ilocos Norte noong 2025 na nagpapakita ng patuloy nilang kalakasan sa youth sports program ng bansa. Itinanghal bilang most bemedaled athlete ng 2026 edition ang swimmer na si Patricia May Santor ng NCR matapos makuha ang 7 gintong medalya sa secondary girls division. Nanatili sa pangalawang pwesto ang Calabarzon sa ikatlong magkakasunod na taon na may 55 golds, 50 silver at 60 bronze medals. Nagtapos naman sa ikatlong pwesto ang Davao Region na may 33 golds, 32 silvers at 35 na bronze na mas maganda kumpara sa kanilang ika-4 na pwesto sa nakaraang 2 edisyon. Nasa ika-4 naman ang Central Visayas, sinundan ng Western Visayas habang sumunod ang Caraga bilang host region. Ang iba pang ranking ay binubuo ng mga rehiyon mula sa Northern Mindanao hanggang sa Bangsamoro Autonomous Region and Masden Mindanao kung saan nagtapos sa huli ang Philippine Schools Overseas na walang medalya. Mula sa Mindanao, inaasahan ang pagbabalik ng Palarong Pambansa sa Metro Manila sa 2027 sa pangunguna ng Quezon City bilang host ng susunod na edisyon. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Higit 2 taon mula nang magpalitan ng matamis na I do, officially mommy and daddy na sina Robbie Domingo at Mikey Pineda. Ang pasilip ng TV host sa kanilang little bundle of joy sa report ni Showbiz Angel. Isinilang na ng non-showbiz wife ni Robbie Domingo na si Mikey Pineda ang kanilang first baby. Hi guys! Welcome to the outside world! Agad namang bumuhos sa mga congratulatory message para sa first-time parents. Sa Instagram story nga ng singer na si Darren Espanto, ninong duties na raw agad ito, wala pa mang 2 days sa outside world si Baby D. Sa ngayon ay hindi pa ni-reveal ni Robbie ang name ng kanilang little bundle of joy. Una nga rito, laman ang social media account ng TV host noong nakaranas ng contractions ang misis. Habang sa isa pang photo, kasama naman nila ang kaibigang aktor na si Donnie Pangilinan na siya pa raw naghatid sa kanila sa ospital. Kung matatandaan, taong 2024 na magpalitan ng matamis na idol sina Robbie at Mikey sa isang simbahan sa Pulilan, Bulacan. Habang kasabay ng kanilang second anniversary nitong Enero nang inanunsyo ng mag-asawa na magkaka-baby na sila. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.